Yon, magandang buhay. I'm back. Again, it's Mang Bless. Para sa Real Talks. Magandang buhay. I'm back. It's Real Talk number 88 with Mang Bless. Yan. Ang word for today natin ay konektahan natin study. Yan. Patnubay po muna. Ito po ay para sa mga fancier lang na average na gusto pong matuto at hindi po ito para sa lahat. At baka makaka-open po ako ay sorry na po agad. Yan. Bakit po study? Yan. Kasi po lagi ko pong sinasabi ito sa ating pong pag-aaral, doon po natin maa-adjust po yung ating character. O sorry po, sa salitang may pinag-aralan. No? Sa iba po ay offending, pero yan po ang clarification ng pagiging racing pigeon sports. Hindi lang po sa abroad na ginagaya natin, kundi sa buong mundo. No? Sa Pilipinas po, nakakalungkot dahil na derail o nawawala po minsan sa focus o sa enjoyment kasi po ang nangyayari po ay kulang po sa information, no? Na napupunta po sa iba po yung ating hobby. Tuloy pati yung iba ay nagiging pangit ang tingin sa ating hobby, no? Back to our old school, balik po ako, lagi gusto ko po i-share ang old school, no? Sa ibang bansa po na-adjust na po nila yan, no? Sa kanila po, wala pong club owners. No? Meron pong club incorporation, pero nagro-rotation po yun. May sila rin po yung nagbabanding, iba po yung naglo-loading at sa convoying. No? Kasi sa kanila, halos wala pong premyo. No? Kaya nag-i-enjoy lang po sila. Ibig sabihin po nun, wala pong mag-iisip na mandaya, wala pong mag-iisip ng mapanakit sa kalapate. Kasi may napanood lang po ako kasi compassionate po ako sa racing pigeon. No, na minsan, habang nag-aabang po yung iba, ay sinisisi pa yung ibon, na hirap na sa kakalipad. Sila po ay naiinitan lang. Yung iba po ay pag medyo the word na natalo, minsan nakakawawa pa yung ibon. Noon po, may na po ako na binabaril. Ito pong lately lang po ay nilunod. No? Hirap na po na lumipad na napakalayo yung ibon. Dahil utak ibon lang po yan, ang utak niya lang po ay para sa navigation at homing instinct. Hindi niya na po utak yung ma-train na pumasok po agad na may intindihan po tayo. Tayo po ang magtuturo po niyan, hindi po kasalanan po ng ibon po yan. No? Kaya nakakalungkot po yung iba, nilulunod, sinasaktan po yung ibon at namamatay. No? Kaya minsan nababantayan po tayo ng pose, no? O yung mga animal po na isa pa po, no, study rin, back to the old school. No, noon po, masyado rin pong harsh, yung extreme long distance po ng kalapate sa Belgium, na umaabot po sila ng 1,000 hanggang 1,200 miles. Pag kinonvert po yun, more than 1,500 kilometers po yun. Dahil compassionate na po sila at nanalo po yung iba na talagang hindi na po labanan po yan. Ang tawag po dyan ay paswertihan na lang. Nung na hindi na raw po clock, calendar na po yung ginagamit nila. Kaya nag-average po sila at nag-marking po sila na ito lang po talaga yung kaya ng ibon. 1,000 miles maximum, actually ngayon po nasa 850 na lang. Pinakamalayo na po yan. No, 1,000 plus kilometers po yan, pero sa miles 850 na lang po. Konting information po yan, kaya kailangan po natin mag-aral. Para yung mga not so good, maisan tabi po natin. At mag-enjoy lang po tayo sa ating hobby. No, yan po yung aking devotion, no? Para lang, iilan lang po kami na gusto pong tumulong. Mas alam po ng iba na isikreto daw. Wala pong sikreto. Kailangan lang po i-arrange po natin yan sa ating pong pag-aaral. No? Kaya ito pong aking real talks ay konting information po. Although hindi po talaga lahat may bibigay. Siyempre, sa mga suki lang po natin yan. Kagaya po ngayon ay pinagpatuloy ko po itong real talk. Konting information po yan. No? Para sa ating mga iilan na gusto po talagang tumulong. Na kahit po tayo ay nahuhusgahan, kailangan po natin gawin. Dahil yun po yung puso natin para tumulong.
At mukhang overtime na po uli ako. Marami po itong pag-aaralan po natin. Hihimayin po natin yan. Mahabang mahaba pa po yung Real Talks. Ngayon po ay 8-8 pa lang. Actually, ang target ko po sa isang buong taon na meron po kayong panonoorin na Real Talk. At mukhang lagpas na po ako sa aking time frame. Ito na po muna. Peace. Thank you.